So ayun, good evening class. Pasensya na ngayon lang nakapag-send and yung mga pinag-aralan naman natin nakaraan is yung about sa RAM and nag-send ako ng yung picture na sinend ko sa inyo sa computer hardware and operation. Natalakay naman natin yung RAM and yung sinend ko lang sa inyo yung computer hardware and operation. And next naman dito tayo so ano nga ba yung CPU? So what is CPU? So the central processing unit. So CPU is the portion of a computer system that carries out the instruction of the computer program to perform the basic arithmetical, logical, and input-output operation of the system, the CPU. So the CPU contains microprocessor, memory, and motherboard. Ano nga ba ang CPU? So ang CPU or Central Processing Unit ay tinatawag na brain ng computer. So dahil dito nagaganap ang lahat ng pangunahing process ng information. So lahat ng data na in-input ng gumagamit ng computer dumadaan muna dito sa CPU upang ma-interpret at maisagawa yung output. So binubuo lang yan ng dalawang pangunahing part. So una yung LAU. So hindi ko na nalagay sa PowerPoint. So yung una dyan, yung arithmetic logic unit. So ito yung nagsasagawa ng lahat ng calculation, even logic na operation. So sunod naman is yung CU, control unit. So ito naman yung nag-uutos or nagko-control kung paano dadalo yung information sa iba't ibang bahagi. So kung walang CPU, hindi tatakbo yan o hindi gagana yung computer dahil wala nga nagpapatakbo or yung nag-uugnay sa mga parts nung system nung CPU mismo. So hindi mag-meet yung video card, yung memory card, even yung microprocessor, hindi sila mag-meet, hindi lahat sila gagana. So next naman is yung microprocessor. So the microprocessor is an integrated circuit that contains million transistors. So interconnected by small aluminum wires. So the microprocessor's processing capabilities control and direct the activities of the PC by interacting with the other electronic components on the motherboard. So yung microprocessor, yung isa siyang uri ng integrated circuit o IC. So siya yung nagsisilbing heart nung CPU. So isa itong maliit na chip na gawa lang sa libu-libong transistor. So mukha siyang talaga yung CPU mismo. So iba't ibang electronic components na nagsasagawa ng komplikadong calculation, even instruction. So nung unang panahon, malalaki at magkakahiwalay yung mga circuit na ginagamit sa computer. So dahil sa invention ng microprocessor, naging mas maliit, mas mabilis at mas efficient na yung mga computer. So halimbawa na lang nito yung mga kilalang microprocessor na company ay galing sa kumpanyang Intel or AMD. So ang microprocessor ay mismong physical chip na gumaganap bilang CPU sa isang computer system. So next naman, so ano nga ba yung memory? So memory is a capability of a computer to store data. There are two types of memory. So una yung random access memory and yung huli yung read-only memory. So RAM is volatile memory it can lose data when the computer is off. So yung read-only memory naman is non-volatile when it can not lose data when the computer is off. So yung memory ay bahagi ng computer kung saan ina-imbak yung data at mga program na ginagamit ng CPU. So importante yan dahil dito yung humuhugot ng impormasyon ang computer kapag gumagawa ng process. So may dalawang pangunahing uri ng memory dalawa. So yung random access memory o RAM is a temporary na imbakan lang kapag pinatay yung computer, nawawala agad yung laman nun. So ginagamit lang to sa temporary operation ng program. Next naman is yung ROM. So siya yung permanent in storage na naglalaman ng mahalagang task na kailangan ng computer para mag-boot or magsimula. So wala dito yung secondary memory. So storage. Kasama na din sa may secondary memory is yung hard drive, SSD. So marami pa. So at iba pang storage device na kung saan iniimbak ng matagal yung mga file. So software, even operating system nandun na.
So, kung ang CPU ang utak, ang memory naman ay nagsisilbing pansamantalang alaala. So, yung isa naman permanenteng imbakan ng computer. And next, so motherboard. In personal computers, a motherboard is a central printed circuit board, so PCB, in many modern computers and holds many of the crucial components of the system, providing connectors for other peripherals. The motherboard is sometimes alternatively known as the main board, system board, so planar board, or on Apple computer. The logic board is also sometimes casually shortened to MOBO. So yung motherboard ay yung pangunahing circuit board na computer kung saan nakakabit yung lahat ng mahalagang parts tulad ng CPU, memory, storage, even power supply o iba pang expansion card. So tinatawag din itong system board o main board. So ito yung sentro ng connection ng bawat parts para mag-communicate yung mga parte ng system. So lahat ng hardware components, so halimbawa yung CPU is nakasaksak sa socket ng motherboard, ang RAM naman ay nakalagay sa memory slot, and yung hard drive naman or SSD at GPU ay nakakabit din doon sa motherboard. So meron ding ports at connectors para sa mga keyboard, mouse, monitor at iba pang peripherals. Yung motherboard ay parang backbone ng computer system. Kung wala yun, hindi magkakaugnay at hindi makakakilos ng maayos ang iba't ibang bahagi ng computer. Yan. So next naman dito tayo sa advantage ng computer. So talagulugin na natin. So una, mabilis makapagproseso ng informasyon. So pangalawa, nakakatulong to sa pag-aaral at education. Pangatlo, nagbibigay naman ng madaling komunikasyon. So nakapag-video call tayo, email, even chat. So ayun na. So sa pangapat, so nakakatulong sa negosyo, even sa mga trabaho. So data processing, even reports. And panlima, malawak na access naman sa information. So dahil sa internet at sa mga research. So sunod naman, nakakatulong ito sa entertainment. So sa panonood, sa paglalaro, even music. So nagisilbering imbakan ng mga files at documents. So nagiging storage natin siya kahit nasa bahay lang. And walo, nakakatulong sa automation even sa modern technology. And huli, nakakatipid ng oras at lakas. Ayan. So sa disadvantage naman, so maaari itong magdulot na sobrang pagdepende sa technology. So ma-addict. So sunod naman, magiging sanhi ito ng kawalan ng privacy at seguridad dahil nga marami ng cybercrime. So nandiyan na yung mga hacking, even viruses. Sunod naman, maaaring makasama sa kalusugan. So sa mata, yung postura ng katawan natin, baka maging tayo, kuba. Yan. So panglima naman, magiging sanhi naman to ng katamaran sa ilan dahil nga nasanay na ganyan na yung routine nila araw-araw. Wala na. So naman, maaaring makasira ng ugnayan sa personal na buhay kapag inabuso. Yan, yung mga marami ng ganyang bata ngayon dahil mas exposed na sila sa internet kaysa sa social life nila. Hindi na sila masyado nakikipag-interact sa mga tao. So sunod naman, malaki ang gastos sa pagbili ng maintenance. Yan, ayun talaga pag high-end na yung mga CPU na ginagamit natin ng mga computer, yung mga pang-gaming na talaga, yan, mahal talaga ang maintenance niyan, lalo na kung papalit ka na ng mga parts. Kasi hindi ka pwedeng bumili ng hindi branded dahil baka ikasira pa ng computer mo. So ayun lang, di muna ako magbibigay ng activity dahil wala lang, gusto ko lang. Hindi, mag-aano ako sa siguro next Saturday, mag-update ako sa inyo o kaya Friday ng gabi dahil maraming event, hindi lang sa school, sa trabaho din. So titignan ko na lang yung schedule natin kung makakapag ako. So ayun lang, pwede na kami pahinga.